At ito po ang title ng life lesson natin today, Rich Mindset. Sino pong may ganyan? Sinong gusto ng ganyan, kapatid? Amen? Ito po ang tanong ko sa inyo sa umaga na ito, kapatid. Gusto mo bang yumaman? Ay, isa pa, mukhang mahina. Tanong nyo nga po yung katabi nyo, gusto mo bang yumaman? Amen? Parang hindi kayo sigurado. Ulitin ko po, isa pang tanong. Gusto mo bang yumaman? Ayun. Gusto mo bang maligo dito? Ang sarap po, no? Sino pong nag-imagine na niya nung bata siya? Wala po, ako lang. Ako lang pala. So, tatanungin ko po kayo, hindi po ako nag-suit ngayon kung dahil wala lang. Kapatid, open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Pero i-open ko po kayo sa biblical principle. Pwede po ba yon? I-open ko yan. Kayo po ba ay tumaya na sa ganito? Tumaya na po, amen? Opo. Maganda, honest. Mas maganda po yan. Nasubukan nyo na po ba tumaya dyan? Yes, pastor, nung super jackpot dati. May 300 million pesos. Alam niyo po, magiging honest ako. Pwede po ba ako maging honest? Nung bata po ako, nag-try po ako niyan. Isa lang. Naku, nandyan magulang ko. Nag-try lang po ako. Isa lang. Pero ito po ang na-realize ko. Kapag nagtaya ka pala ng isa, gugustuhin mo pa. Kasi gusto mong manalo. Tama po ba? Ngayon po, sa panahon po natin, kailan po ang botohan? Kailan po? May 12. Ready na po ba kayo? Ibenta ang boto nyo? Minsan ang tao po gusto ng madaling pera. Tama po ba? Mabilisan. At minsan hindi natin alam yung consequence para lang may kitain. Tama po ba? Minsan hindi natin napag-iisipan. Kayo po ba, na-scam na po ba kayo sa ganito? Ponzi scheme? Yung sasabihin sa iyo, mag-invest ka ng 100, babalik ko kagad sa iyo ng 50% agad-agad. At sa susunod yan, kikita ka pa ulit-ulit. Naniwala po ba kayo doon? Pero tingnan niyo po, sino po ang kawawa? Yung nasa ilalim. Dahil invest sila ng invest, ang nangyayari, wala nang bumabalik. Ang kumikita, yung nasa taas. Tama po ba yan? Hindi. Gusto natin kung ano yung gusto ng Bible. Gusto ng Lord. Ano po ba ang rich? Pinag-uusapan natin. Sabi dito, having a great deal of money or wealth, money or assets or wealthy. Meron po ba kayo niyan? Wala nang sumagot. Sino pong may pera? Lahat tayo, kapatid. Huwag po kayong magsasabing hindi. Ayaw niyo sabihin. Lahat. Tama po ba? Hindi lang sobra. Pero lahat may pera. Tingnan po natin sa Bible. Ano po ba ang meaning ng rich sa Bible? Sabi dyan, sa Greek word ng rich, ito po yung plusios, which means rich, wealthy, abundant, or having an excess. Tanong ko po kayo, tatanungin ko lang po kayo, pag tinanong po ba kayo ng kakilala nyo, kamag-anak nyo, may pera ka ba? Ano sagot mo? Wala nga ni. Lagi nga sinasabi, tama po ba? One time kami po, bless kami ni Lord, nakapunta kami ng Korea. Alam niyo po ba ang culture ng mga Koreans? Ang culture ng mga Koreans, hindi sila magsasabi na wala silang pera. Lagi nilang dinideclare sa sarili nila na magkakapera sila. Ngayon, ito po yung naging prinsipyo ko. Ito na po yung sinasabi. Pag tinatanong ako, Pastor, may pera ka ba? May pera ka ba? Ano sagot ko? Wala nga, hindi. Ang sasabihin ko ito po, meron pero hindi sobra. Tama? Meron pero hindi sobra. Kasi sapat ang binibigay ng Diyos. Sapat. Pero yung sobra, darating din tayo dyan. Gusto niyo po ba na sobra? Gusto niya yan. Amen. Ito daw po ang sobra. Meron kang money, may assets, at resources. Sa tatlo po yan, meron po ba kayo niyang tatlong yan? Money lang, pastor. Hindi kami umabot sa assets, hindi kami umabot sa resources. Saan dito? Okay lang, may money.
Ito ay umpisa na ng lahat. Amen po ba? Seed of faith. Ito na yung umpisa natin. At uumpisahan natin yan dyan. Why do the rich keep getting richer? Bakit nga po? Natanong niyo po ba yon? Bakit ang mayaman, lagi na lang yung mayaman? Kasi corrupt po sila. Hindi mali yun. Hindi po yun. Laging ganun ang iniisip natin Tama po ba? Hindi lahat. Yung iba, yung mayaman, kasi tama. Bakit? Ito po yan Meron silang business plan. Tama? Minsan iba iisip natin laging negative kasi may plano sila. Hindi lang plano, merong investment. Nag-i-invest, hindi lang sa trabaho lang, mag-i-invest din. At hindi lang yan, ito ang maganda, financial literacy. Sa Pilipinas, hindi tayo tinuturuan yan. Tama po ba? Nung bata tayo. Hindi natin alam paano natin i-manage yung pera, hindi tinuturo. Pastor, ba't natin pinag-uusapan yung pera? Bawal pag-usapan sa church yan. Alam niyo po ba na si Jesus nagturo about sa pera? Si Jesus mismo. Ito po ang tanong ko, is it bad to be rich? Ulitin ko. Is it bad to be rich? Pambira, kung masama pala maging mayaman, wag na lang. Tama po ba? Pero ano ba yung magiging masama kapag may pera ka? Ito daw po yan. The spiritual dangers of loving money. Ano sabi sa Timothy 6:10? Ano po sabi? Ano po yung nakalagay? For the love. The word love. Gusto mo na to. Hinahanap mo na to. Ayaw mong mawala to. At sabi doon, of money is the root of all. Gumagawa ka na ng masama. Nag-under the table ka na para lang magawa yan. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Some people eager for money. Lahat naman gusto ng pera Tama po ba? Lahat naman. Pero doon po sabi diyan, have wandered from dahil sa kagustuhan niya, pagmamahal niya sa pera, nawala na siya sa pananalig niya sa Diyos. Pera na lang ang hinahanap niya. Ayaw natin yan. Amen po ba? Gusto natin, meron tayo, mayaman tayo, pero may Diyos tayo. Yun ang napakaganda. And pierce themselves, kala nila, pag yumaman sila, nandun na sila sa tuktok. With many griefs. Kalungkutan lang palang idudulot sa'yo sa dulo. Dahil, bakit? Sumunod na verse, tingnan po natin, in Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and... Pastor, paano yan? Hindi pala pwede. Kapatid, ito ang context niyan. Sino ba ang nasa priority mo? Ang Diyos o yung pera? Minsan ganito ang tao. Ito ang Diyos, tinatapat natin ang Diyos sa pera. Bakit? May power. May fame. Meron ka nun Pero hindi natin naiintindihan na dapat sino ang nasa tuktok, kapatid. On top of it, sino po dapat? Ang Diyos. At ang pera ay tool lang natin. Amen po ba? Nagagamitin ni Lord para sa'yo. Yun daw po pala yun. We often assume that those with less money are more spiritual than those who are. Minsan nakala natin, ay pag mahirap, ay spiritual yan. Nahihirapan hindi makakain. Tama yan. Ganun po ba ang gusto ng Diyos? O gusto ng Diyos i-bless ka, kapatid? Sino naniniwala ngayon na ikaw gusto mo i-bless ka ni Lord? Kailangan mong maniwala. Kailangan mong maniwala, kapatid. Alam niyo po, sa Bible, para maintindihan natin, si Jesus po ay, di ba po, nagturo. At ito po yung the parable of the talents. Nabasa niyo na po ba yan? Ano po ba yung talents? Yan po ba ay pagsayaw? Yan po ba ay pagkanta? Yan po ba ang pag-breakdance? Ano po ba yan? Ito po ay, talents are blocks of... Tingnan niyo po si Jesus mismo nagtuturo. Nagtuturo siya. Pero minsan ayaw ng church yan. Tama po ba? Pag-usapang pera, naku, ayoko yan. Baka gamitin ni pastor yan Tama po ba? Kanino natin binibigay ito? Kay Lord. Kay Lord mo binibigay.
At bakit natin pinag-uusapan yan? Sinong gustong yumaman, maging rich? Unahin natin dito, kapatid. Responsibility. Lahat po tayo may responsibilidad. Tama po ba? Mga magulang, paano nyo papakainin ang mga anak nyo kung wala kayong pera? Paano po? Magtatanim na lang po ako, pastor. Paano? Tama po ba ginagamit natin yung tool to bless our family? Tama po ba? Sabi dyan, recognize that all you have is from God. Lahat ng meron tayo, do you agree? Lahat ng meron tayo kay Lord yan. Gamit natin, katawan natin, kay Lord lahat yan. Lahat ng binigay na trabaho, business, position, lahat yan galing kay Lord. Dapat ma-recognize natin yan. Yan ang unang-unang kailangan gawin, kapatid. Sabi dito in Matthew 25:14-15, again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his... Lahat pala to, nagtitiwala ang Diyos sa'yo, kapatid. Kung ano ang meron ka ngayon, nagtitiwala ang Diyos sa'yo. Saan mo gagamitin? Saan mo ilalagay, kapatid? Saan? To them while he was gone. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the... Bakit, pastor, hindi pantay-pantay? Di ba pwede namang gawin ng Diyos pantay-pantay? Bakit kaya? Mamaya, maintindihan po natin. Lahat ng to ay in-entrust ng Diyos. Alam niyo po, everything you possess has been entrusted to you by the... So, hindi to dahil sa galing natin. Amen po ba? Hindi dahil sa galing natin. Dahil sa galing ng Diyos natin. Na binibless niya tayo. Kung anong meron tayo ngayon, si Lord yan. At gusto ko lang po sa inyo i-explain to, ito po ay ako lang ang gumawa. Characters in the parable. Yung master, sino po yung master? Ang Diyos. Sabi doon may first servant na may 5 talents. Kino-consider ko siya na rich. Do you agree with me? Tama naman, kasi mas malaki yung pera niya eh. Meron po doon second servant, 2 talents. Ang tinitingnan ko lang po ay middle class. Afford niya, kaya niya. At meron ditong third servant, yung isa lang yung talent. At nakikita ko siya na ganito. Ulitin ko po hindi yan yung ako lang po nagbibigay ng illustration dyan. At sa buhay natin may ganyan, tama po ba? May ganyang status, may mayaman, may middle class, may... Yun talaga eh. That's life. Pero bakit ganun ang pagbigay ng Lord? Punta tayo. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his... So kailangan pala meron kang ability. Anong ability yun? Ito po kaya yun, yung abilities na to. Skills and... Ito ang paniniwala ko, kapatid. Kahit magkaroon ka ng 1 million ngayon, kapag wala ka niyan, bukas ubos na yan. Tama po ba? Kahit may 1 million ka, pag hindi mo alam saan mo gagamitin, mawawala lahat yan. At alam niyo po, hindi lang yan, sabi dito, good steward is someone who manage or takes care of something entrusted to them responsibly and thoughtfully. Pinag-isipan maigi. Kailangan, yung mo, di ba, yung responsibility mo, tama, responsible ka sa lahat ng mangyayari dyan. At alam nyo po, pag titignan natin to sa business side, alam nyo po tayo, yung financial management. Narinig nyo na po yan? Sabi sa financial management, kailangan mong monitoring, imo-monitor mo. Sino po dito nag-organize ng kanyang budget? Binibilang nyo, may 10%, 20%, 30%, may 100%. May ganun po ba kayo? Hindi po kayo nagaganon. So napakahalaga nun, kapatid. Napakahalaga. Protecting, ingatan mo. Bakit? Pag may nakita kang sale, anong gagawin mo? Uy, sale. Bibilin mo na kagad. Ganun tayo eh. Or sabi doon, controlling. Nakokontrol mo ba ang pera o ikaw ang kinokontrol ng pera? Saan kaya? Kapatid, kailangan nito bakit? Alam nyo po, kahit sa church, meron tayong mga accountant.
Kahit sa church natin, kapag meron tayo, mga tithes natin, alam nyo po, may accountant tayo. Bakit? Gusto natin transparent. Amen po ba? Kailangan pag nagtanong kayo, may mapapakita. Kung saan ginagastos, saan ginagamit, kasi dapat minamanage ng tama. Dapat good steward. Tama po ba? So kung tinuturo to sa church, dapat tayo ding personal ginagawa natin. Kailangan nating gawin. Pastor, bakit? Mamaya, tuloy natin. In Luke 16:11, sabi diyan, and if you are untrustworthy about worldly wealth. Kung sa worldly wealth, hindi mo magampanan, hindi mo mamanage, tingnan nyo sabi, who will trust you with the true riches of? Bible po yan, ha? Yung wealth pala dito sa mundong ito, pag hindi ka marunong mag-manage, paano magtitiwala sa'yo si Lord? Paano? Sabi dito, different talents. Sino po dito may trabaho? May business. May investments. Freelance work. Baka yun ang ano mo ngayon eh. Iba na ngayon eh. But same responsibility. Lahat yan same. You may not have what others have. Wala ka man nung meron ng iba. But you're responsible for what you do. Pero kung anong meron ka, kailangan marunong kang mag-control, mag-monitor, at mag-manage. Yun po pala yun. Sundan po natin, responsibility na intindihan natin, invest, aim to multiply, not just maintain. Alam niyo po, ganito pala gusto ni Lord. Gusto pala ni Lord i-bless ka ng sobra-sobra. Minsan hindi lang natin nakikita. Minsan hindi lang natin pinipili, kapatid. Tayo din pala. Punta muna po tayo dyan. Sabi, the servants who received the 5 bags of silver began to, kung sa business world, yung word na invest, tingnan nyo, baka sabihin nyo, wala sa Bible yan. Ayan, nasa Bible. Began to invest the money and earn 5 more. And 5 more. And the servants with 2 bags of silver also went to work. Baka hindi mo ano yung pagbi-business, hindi mo kaya yung investment, di work. Tama po ba? Pero pinagkakatiwalaan ka ng Diyos diyan. And earn 2 more. At ito yung isa, but the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's. Pero yung isa, tinamad. Tinago na lang. Saan kaya tayo dito, kapatid? Ulitin ko po sa inyo, sinong gustong yumaman? Ayaw nyo na po. May gagawin pala no? May gagawin pala. Gusto mong yumaman. The 2 keys to get rich is invest and work. Tinuturo pala to sa Bible. Pwede po bang sabay yan? Yes. Pwedeng sabay. Pwede ding work, pwede ding invest. Pero kung gusto mong yumaman, ito ang sagot. Ito ang sagot. At sabi po dito, the servants who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servants with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. Alam niyo po, ito nakita ko dito. Meron silang initiative. Ito ang katotohanan. The master gave no specific instruction. Binigyan lang sila ng talents. Pero nasa kanila na kung paano nila gagamitin. Tama po ba? Walang specific instruction. Pero kung saan mo gagamitin ang pera mo, kapatid. Yun ang totoo. At hindi lang yan, the master wants you to take kaya ka may abilities eh. Kaya ka may skills. Kaya ka may pag-iisip, kapatid, para gamitin yan sa tama. Alam niyo yung word na sense of urgency? Saan yung madalas ginagamit yan, kapatid? Kapag may disconnection notice na po. Tama po ba? At kapag may disconnection notice na, anong gagawin mo? Ano yung keyword mo? Mare? Tingnan nyo, alam nyo po. So ito yung sense of urgency natin. Gusto natin, mapipilitan tayo kapag kailangan na mangutang.
Hindi po ba pwedeng mag-invest at ayusin natin yung sarili natin, i-organize natin? Tama po ba? Ang hirap mangutang. Tama po ba? Masakit sa puso. Masakit. Masakit. Kaya mas okay na ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang kailangan ng tulong. Alam niyo po, the Master will, si Lord titingnan ka. Totoo lang kapatid, titingnan ka. Ano ang ginawa mo? Anong nagawa mo? We should invest not only in our skills and abilities, but also in our wealth. Kasi paano nga i-bless ni Lord, kapatid, kung ayaw mo naman maintindihan to? Bakit? It's not about how much you have, but how well you... Alam niyo po ba, may kwento ko, may nakausap po ko na mayamang tao kahapon. Kasama namin siya. At alam niyo po saan lang siya nag-umpisa? Boy siya. Pastor, boy? Pero ngayon nakapagpundar siya ng 4 na apartment, 2 sasakyan, isang isang bangko na umuupa sa kanya, sa lupa niya, dyan sa Marcos Alvarez. Grabe. Isang boy lang po yun, ha? So anong point ko dito? Anong point dito, Pastor? Hindi kung ano ang meron ka. Kailangan ba may milyon ka para yumaman ka? Hindi. Kung ano ang meron ka, kapatid, kaya kang i-bless ni Lord. Kung anong meron ka ngayon. Pero kailangan mong gamitin ng tama. Bakit? Pastor, baka mamaya ganito, sobra yung pera mo. Saan mo ginagamit? Pang-inuman namin ng mga tropa ko. Useless. After sumakit ng ulo mo, tapos na yan. Magiging walang kwenta. Start small, but start smart. Start smart. Kung gusto mong mag-umpisa ka. Kung bata ka pa lang, mag-umpisa ka na. Pansinin niyo po ba sa panahon na to, ang daming yumayaman na bata? Bakit? Kasi ito yung sumunod. May courage. Be a risk taker. Kailangan risk taker ka. Kailangan gawin mo na habang bata ka pa. Paano naman po kami, Pastor? Ano na kami? Patapos na po ang namin. Kaya ka pa din i-bless ni Lord. Hindi pa tapos. Amen po ba? Hindi hopeless. May hope pag meron kang Lord. At sabi diyan, be a risk taker. Tingnan niyo po yung ginawa nung third servant. I was afraid. Sino po dito natatakot? Lahat naman tayo natatakot eh. Lahat naman tayo natatakot. I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, here is your money back. Natuwa ba yung master dyan? Natuwa po ba? Walang ginawa, natuwa ba? Alam niyo po, fear often sounds logical. Mas madali ito. Natatakot ako, okay na to, dito na lang ako sa comfort zone ko. Mas okay na to, nag-work na lang ako. Okay naman po. Wala namang masama pong mag-work. Pero ito ang totoo. Pag nag-work ka ba, yayaman ka kagad? Yun po ba ang totoo? Hindi. Magiging honest po tayo. Hindi. Matatapos na yung buhay mo, dun mo palang may enjoy yung pera mo. Tama po ba? Dami kong kakilalang ganun. Ngayon pa lang nila may enjoy. Sana kung prime days nila, na-enjoy na nila. Kasi pwede naman pala eh. Pwede pala. Alam nyo po, minsan dahil dito sa DOH, Pastor, bakit naman Department of Health? DOH. Minsan gusto natin i-delay. Okay lang, bata pa ako. Huwag muna mag-invest. Okay pa. Sa totoo lang po, di ba, napakamahal na ng bilihin. Tama. Yung 1,000 mo, ilang grocery lang yun. Okay na yun. Konti lang yun. Mga 5 peraso lang yun. Minsan dinidelay natin, hindi natin alam, nalulubog na tayo. Pag hindi lang delay, nag-overthink. Naku, pag gumawa ba ako nito, nag-invest ako, naku, baka hindi na bumalik. Kapatid, risk taker ka dapat. Alam mo na pwedeng bumalik, pwedeng hindi. O mamaya, nag-hesitate ka na, naku, wala to. Hindi na talaga. Ayoko na. Hanggang nangyari, hindi mo na na-achieve yung gusto mo. Alam niyo po, people want preservation over production. Gusto natin ma-preserve na lang to. Okay na to? Okay na to.
Tanong ko po sa inyo, okay na po ba na ganyan? O gusto nyo pang ma-feel yung blessing ni Lord sa'yo na sobra? Pwede, di ba kapatid? Pastor, napaka-ano mo naman, parang ano ka tawag dito? Anong tawag sa ano na yan? Sa gospel, tinatawag nila. Prosperity gospel. Kapatid, gusto ni Lord talaga i-bless ka. Hindi nga lang ako hyper. Pero ito ang totoo, kaya kanyang i-bless. At growth happens through risk. Not, sino bang na-bless nang nasa comfort? Tingnan nyo nga po si Peter eh. Paano niya nasaksihan yung miracle ni Lord kung hindi siya naglakad sa tubig? Tama po ba? Risk taker eh. Pero kung nasa barko ka lang, anong mafe-feel mo? Dito ako, safe na ako dito. Pero tingnan nyo po si Peter, nakapaglakad sa tubig. Saan ka, kapatid? Gusto mong ma-experience yung glory, yung blessing ni Lord, o doon ka na lang sa comfort zone mo? Saan tayo? Many miss their moment because they wait for ideal condition. Lord, gagawa ko nito pag may million na ako, may billion na ako. Kailan? Kailan mag-uumpisa yan, kapatid? Tingnan niyo po sabi sa Bible, in Ecclesiastes 11:4-6, farmers who wait for the perfect weather never plant. May perfect weather po ba, kapatid? Mamaya mainit, mamaya pwedeng umulan. Yun ang katotohanan eh. At sabi doon, if they watch every cloud, they never harvest. Kung hihintayin nila yon, hindi sila aani. Just as you cannot understand the path of the wind or the mystery of a tiny baby growing in its mother's womb. At ito po ang sabi, so you cannot understand the activity of God. Hindi mo ma-experience yan. Bakit? Hindi ka risk taker eh. Ano sabi dyan? Plant your seed or invest in the morning and keep busy all afternoon. Pwede ka pala mag-invest, tas magtrabaho ka. Pwede pala. At ano sabi dito? For you don't know if profit will come from one activity or another. Or maybe both. Or maybe both. Pwede kang i-bless ni Lord sa both na yan. Sa dalawa na yan. Pwede kang i-bless ni Lord. Taking risks shows that faith involves movement. Tanong ko po sa inyo, honest question po to Pag humingi po ba kayo ng 3K kay Lord, honest question to Lord, pengin 3K, pwede ba mamaya? Binibigay ba ni Lord? Yung totoo po, hindi. Alam nyo, tama po ba? Kasi kailangan mo ng aksyon para makita mo yung glory ni Lord. Kung paano kanya gagamitin. Minsan gusto natin, Lord, uupo lang ako i-bless mo ako. Dalin mo yung blessing dito, Lord. Dalin mo. Kapatid, hindi. Gagamitin ka ni Lord, puntahan mo. Gawin mo. Amen po ba? May action. Courage often involves stepping into the uncomfortable. Uncomfortable din naman may disconnection notice eh. Tama po ba? Uncomfortable din naman pag hindi ka kakain eh. Tama po ba? The unknown or the uncertain. Pero paano kung nagkasakit ka bukas, tas wala kang pambayad? Tama po ba? Ang hirap. Mahirap. Masakit sa puso. Masakit. To do nothing with God's gift is not safety. It's, binigyan ka ng gift ni Lord eh. Tas hindi mo gagamitin. Useless. Useless, kapatid. Sayang yung talents mo, skills mo, abilities mo. Sayang kung hindi mo gagamitin para kay Lord. Sayang. At ang dulo po, responsibility, invest, courage, and alam niyo po ito minsan nangyayari sa mga mayayaman. Umaabot lang sila sa letter C. Tama po ba? Pag mayaman na, bye-bye Lord. Tapos na tayo. Bless mo na ako eh. Tapos na tayo. Pero sana, dahil Kristiyano ka at gusto mong yumaman, ito ang dulo mo. Anong purpose mo para yumaman, kapatid? Tatanungin ko ulit. Anong purpose mo para yumaman?
Para masagana ang buhay, tama naman. Para i-bless ang pamilya, tama naman. Pero kapag na-achieve mo na ang lahat, may purpose ba? Fruitful ba? O dapat kapag lahat ng ito, yumaman ako kay Lord to. Si Lord ang papapurihan ko, i-honor ko. I-honor ko ang Diyos. The goal isn't just success. Pwede mo makamit yan, yung success but to honor the Master. Bakit ko sinabi yan? The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward, excited, proud na proud. Lord, sabi diyan, with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest. Naisip ko, invest ko, Lord. And I have earned 5 more. Ano sinabi ng Master? Ang sabi, the Master was full of praise. Wow, ang galing mo. Well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. Pinalaki mo, small amount, pinalaki mo. So now I will give you many more responsibility. Pastor, parang problema din pala yun. More responsibility. Ito ang katotohanan, kapatid. Kapag yumaman ka, madami kang responsibilidad. Hindi porket mayaman ka na, uupo ka na lang. Hindi totoo yun. Yun ang katotohanan. Kapag yumaman ka, pagtatrabahuan mo palalo. Yun ang katotohanan. Let's celebrate together. At sabi dun sa second servant, lumapit din po siya at sabi niya, the master said, well done, my good and faithful. Tingnan niyo po kung sabihin natin hindi ka rich, pero nasa middle class ka, ilalagay ko lang po sa konteksto na to. At ikaw ay tama yung pagmamanage mo. Ano sabi? Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small. So tingnan niyo po, anong ibig sabihin ko dito? Hindi dahil sa malaki ang pera o maliit ang pera. Ang punto dito, kung paano mo i-honor ang Diyos. Kung ano meron ka. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Sana ito tayo, kapatid. Gusto nyo pa po sa pangatlo? There is promotion for those who honor the... Kahit sa boss natin, tama po ba? Kahit sa ang aspeto. Kapag magaling tayo sa work natin, anong meron? Promotion. Katulad din yan sa Diyos. Kapag marunong ka mag-handle, mag-manage, bibigyan ka pa ni Lord ng sobra. At sabi dito, the master cares about the... Totoo naman. Bakit? Yung walang ginawa, ano sinabi ni Lord? Tatanggalin ko yan sa'yo at ibibigay ko na lang sa iba. Wala kang ginawa So tinitingnan ni Lord kung ano yung gagawin mo din. Those who honor God with their finances are often blessed with greater abundance. Abundance. Yan ang gusto nating word Abundance. Paano nga ba yan, kapatid? Malapit na ako matapos. Paano po ba yan? In Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth. Kung 5 yan, 10, 15, 100, 1 million, 1,000, kung ano man yan, honor the Lord with your wealth. And with the best part of everything you produce. At kapag ginawa mo yan, kapatid, wala bang benefit? Meron. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. At si Lord ang magbe-bless sa'yo ng overflowing blessing, kapatid. Pero ito ang tanong, kaya mo bang gawin yung una? Pag meron ka na, ano na ang nai-experience mo? Lord, babay na. Pag nasa posisyon ka na, ano na tingin mo sa sarili mo? Ako ang gumawa nito. Hindi, kapatid. Lahat ng yan ay sa Diyos. Wala tayong may pagyayabang. Amen po ba? Kilala niyo po ba si Peter Tanchi? Kilala niyo si Peter Tanchi? Pastor po siya ng CCF. At pag tinignan niyo po ang CCF, blessed po ba sila? Blessed na blessed. Ang laki po ng nila sa Pasig, ng church.
Pero kasi ito ang prinsipyo niya. Panoorin po natin yan. This is where the test of faith comes in. I suggest when you do budgeting, 100%. Doesn't matter. 5,000 pesos a month, 10,000, 500,000. The first thing you do, the 10%, that belongs to God. So you budget within the 90%. And you'll be amazed. Because I've never seen people who practice this principle and regretted it. Because it's called God's economy. Yeah. God's economy is put Him first. Nice. That's why He tells us, test me. Ang ganda po na sinabi. Tama po ba? At tingnan niyo po sa Bible, yun ang sinabi ni Lord, test me. Kung ibe-bless mo ko, ako din magbe-bless sa'yo, sabi ng Diyos. Test me. Alam niyo po, magiging ano po ako sa inyo ha. Gusto ko lang i-share to, hindi, not to brag. Pero ako po, simula na ito ang prinsipyo ko, Lord, 20% ibibigay ko sa'yo. 20%. Kasi tithes ko yun eh. Gusto ko may offering ako. Ako po yun ha, hindi ko po kayo inaano. Ako lang po to. Sabi ko, Lord, ito yung heart ko. Hindi ako mayaman nun. Ang hirap ng buhay. Pambihira, 10,000 lang ang kinikita ko. Sakit. So pag 10,000, ano yung 20%? 2,000. Masakit po yun, tama po ba? Pambihira, ang mahal ng gastusin eh. Pero sabi ko, Lord, magiging faithful ako. 2 years, faithful ako, Lord. Hanggang ngayon ha, baka sabihin 2 years lang eh. Hanggang ngayon, hindi ko binitawan yung salita ko na yun. Lord, ibibigay ko to sa'yo, 20%. Mahal kita. Minsan, anin ako ng kaaway, kapatid. Huwag mo nang ibigay, mayaman naman si Lord eh. Hindi. Gusto kong unahin ng Diyos sa lahat ng meron ako. Ito yung panata ko sa'yo, Lord. Lalaban ko to. At alam niyo po, hindi nagkulang si Lord sa akin. Lalo niya akong binibless. Lalong sumusobra. Pag nangangailangan, may dumadating, the best ka talaga, Lord. Nag-i-invest ako sa tama. Kasi bakit? Mayaman ang Diyos. Kung nakikita niya yung faith ko, ito yung faith ko, Lord, tatapangan ko. At tingnan niyo po, ako lang po ba nagsasabi noon? Hindi. Pati yung pastor na yun. Na kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka kukulangin. Pag inuna mo ang Diyos. Alam niyo po, pag naintindihan na natin yan at dumulo ka sa age, nasa tamang proseso ka na. Pero paano kaya kung ganito? Kung wala pa akong pang-invest, pwede naman yung responsibility, may courage, unahin ko ang honor. Tama po ba? Unahin ko si Lord. Bakit? Ito ang faith ko. Ilalaban ko to sa'yo, Lord. Sabi ni Lord, ano sabi ni Lord? Test me. Hindi po si Pastor Vernon na nagsabi noon. Si Lord. Test me. Kung hindi ko bubuksan ang langit para sa'yo. Alam niyo po, sabi dito, to those who use well what they are given, even more will be given. And they will have an abundance. But from those who do nothing, wala kang gagawin. Napakinggan mo na. Ayaw mo pa din. Naku, ayoko yan. Ito ang masasabi ko. Even what little they have will be taken. Pansinin niyo po yun. Pag lalong, eto pa, pag minsan mas lalo tayong madamot, mas lalo tayong nawawalan. Tama? Pero kung mas bukas ang palad natin, mas mabilis din ang pagbalik. Mabilis. Kasi yun ang prinsipyo ng Bible. Tayo, kapatid, ulitin ko, anong goal mo para yumaman? Anong purpose mo para yumaman? Kung yumaman ka na, anong gagawin mo? Hindi ba dapat yumaman ka para i-honor si Lord at tulungan ng iba? Di ba napakaganda nun? Sinong gusto makita yun, itong church na to, nagtutulungan para yumaman ng lahat para kay Lord? Napakaganda, tama po ba? Ayaw ba ng Diyos? Hindi, kapatid. Gusto kanyang i-bless. Pero may kailangan ka ding gawin. May faith ka dapat. Everyone has something. Amen po ba? No one is talentless. Kaya kung anong meron ka,
i-honor mo si Lord. Kasi pag in-honor mo si Lord din ang magbe-bless sa'yo. Uulitin ko, itong salita ko, dulong salita ko, ang sinabi ng Diyos, test me. Test me. Kapag natutunan na natin to, hindi tayo kukulangin. Napakaganda. Tumayo po tayong lahat. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. And today, ito po ang gusto kong gawin po natin. Pray to God. Kausapin mo ang Diyos. Hindi ko po alam anong sitwasyon mo. Hindi ko alam kung ano yung kailangan ipag-pray. Pero kapag ikaw binigkas mo to kay Lord, hiningi mo kay Lord, si Lord ang magbe-bless sa'yo, kapatid. Talk to God. Sige po, manalangin po tayo. Kausapin po natin ang ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Magpapasalamat kami dahil, Panginoon, hindi ka nagkulang sa amin. Kami lagi ay pinupuno mo ng pagpapala, ng probisyon, Panginoon. At hindi ka nagkukulang sa lahat. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. At Lord, ito ang matututunan namin at ibabaon namin sa oras na to, Lord. Na ang investment namin, kung saan kami mag-i-invest, sa iyo kami mag-i-invest. Walang talo, walang lugi, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, test me. At Lord, ito na ang puso ng COGLP, Panginoon. Na Lord, hindi lang kami para lang yumaman. Gusto namin i-honor ka, Panginoon. Sa pagyaman namin, makatulong ng kapwa namin, Panginoon. Hindi pansariling kagustuhan lamang, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat dahil, Panginoon, kinakalibrate mo ang puso namin, Panginoon. Inaayos niyo po kami. At Lord, uuwi kami, Lord, na pinagpala, puno ng presensya, puno ng pagpapala, Panginoon. Uuwi kami. At Lord, ito gusto naming i-apply sa buhay namin, Panginoon. Kung paano kami magiging good steward, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, kasi naniniwala kami, hindi kami dapat mag-self-pity. May pag-asa kami dahil sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kaya ito lahat ng dalangin namin, Panginoon, ikaw ang kakatagpo at ikaw ang sasagot sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. So ikaw ang dakila, sa iyo lamang ang papuri, parangal, tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay lahat ay magsabi ng Amen.